Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Cellphone ay sinanla at binabayaran ng interes ng isang ginang sa Bulacan. Binenta na pala. Naku. Reklamo ni Nesenitas Matugas, isinanla niya ang kanyang brand new na cellphone itong Marso lamang sa Remalim MC Pawn Shop and Trading sa halagang 2,300. Inabot ng 4 na buwan sa sanglaan ng kanyang cellphone pero binabayaran daw niya ang tubo nito na 230 pesos kada buwan. Nitong July 18, tutubusin na niya sana ang kanyang cellphone. Pero ang siste, sinabihan siya ng Remalin MC Phone Shop and Trading na naibenta na ang kanyang cellphone. Gusto na lang sana ni Nesitas na maibalik ang cellphone sa kanyang isinanla. Alright. Kasama natin ngayon sa studio si Aling Nesenitas Matugas. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Alright. sir. Ano bang usapan nyo doon? Ilang buwan isasanla? Ilang buwan nahahawakan ng kwan doon? Ng pawn shop. Pawn shop. Wala po silang sir, sabi sa akin ng isang staff doon, hindi po nila iriremata ang cellphone ko hanggat nagtutubo po kami ng interest monthly. Alright, sandali lang Ma'am Nesenitas. Nesitas, I'm sorry. Oo. Nasa linya ng telepono si May De La Rosa, ang liaison head ng Remalin MC Phone Shop and Trading Incorporated. Ma'am May De La Rosa, good afternoon. May? Oh, May. Yes, sir. Good afternoon po. Yun. Good afternoon. Ay, salamat naman. Una sa lahat, kami ay nagpapasalamat. Sinagot niyo po ang tawag namin. Diretso na po tayo. Ma'am May? Narito po si Ma'am Nesitas. Apo, go ahead. Yung nagsanla ng cellphone sa inyo. Bakit ho ganon? Binabayaran niya naman yung monthly doon sa sinanla niya. Binenta niyo yung kanyang cellphone. Opo. Why? Bakit? Apo, bali sir, may clarify lang po kami regarding dun sa agreement, ay sa parang promo po namin. No, sir, hindi po kasi kami sanlaan. Bali, buyback ang procedure po namin. Pinagbibili po sa amin ng cellphone, tapos meron silang option to repurchase within 30 months. Oh. Yan po. Bali, ang nangyari po kay Ma'am Nesitas po, nagkaroon po siya ng system error po. Talagang hindi po namin nakita din at hindi po isinasadya na remata po ang kanyang unit at naipagdili na po. Bakit po ganon? I mean, wala ba kayong, kung may mga system error, wala rin ba kayong system check dyan, kung tawagin? Dapat kung may system error, may system check din. Paano na lang kung... Na-reconcile dapat. Na-reconcile. Teka muna, kailan ba ito sinanla? Ano bang gusto Tama. na may-ari nito? Hindi niya po ibinibenta yun. Ito yung sinasanla niya. Dapat meron kayong kahadero. Ito para sa sanla, ito para sa Opo. benta na. Ano nangyari? Opo, Ma'am? tama po. Tama po yun, sir. Bali, ang nangyari po kasi nagkaroon ng double entry po dun sa system Okay. namin. Ayun. Pinatawag nga po namin at inireport po namin dun sa programmer na gumawa po ng Okay. system So namin. sila nagkamali. Kayo nagkamali. Siya nagkamali. Scheduled, Alright. Okay. System po, may scheduled Okay. meeting na po kami with our programmer. Okay. Sabihan niyo si programmer niyo. Ngayon, si Ma'am Nesitas nandito sa amin. Ang gusto niya lang, maibalik na yung kanyang cellphone. Oo. Kasi yung pinapalit daw ninyo, segundamado na. Baka may-ari pa noon, patay na. Yun. Ang gusto lang maibalik, same brand, same unit, same brand, same model. Pati yung serial number. Wag na mapati. Hindi, para malinaw. Hawak naman niya yung kompletong detalye. O kung wala nang naibenta na eh. Ang gusto niya lang mapalitan. Same unit. Oh. Pwede rin. May. Apo, bali, ang ipapalit po ba is brand new? Yun po kasi ang request niya sa amin. Siyempre. Ay, syempre, ma'am naman, yung ginawa naman ninyo, ang ahali naman, yung pobre naman in good faith, dinala niya dyan sa inyo, isinanla,
pinatubuan ninyo. Yan po yung sinasabing hazards of your trade, ha? Yang mga ganyan na may mga nalalagay sa alanganin ang negosyo, ang trabaho mo, dapat may mga ganyan kayo. Nag-i-incur kayo ng mga losses kagaya niyan. Dapat ready ho kayo sa mga ganun. Hindi puro kabig. Tama. Minsan tutulak din kayo sa negosyo. Parang kami rin yung trabaho namin. Yan yung mga sinasabi, Ma'am May, na mga hazards of the trade, yung delikado, yung hindi mo inaasahan. Kagaya niyan, negosyo na ganyan, nawala ninyo, nasira ninyo, palitan ninyo. Di ho ba? May, ano nang gagawin natin? Apo, sir. Okay? So, Bali nung, ang nangyari nga po, pumunta po siya sa amin, in-explain ko po, binigyan ko po siya ng options, bali 3 pong unit po yung puro mga Second hand nga second daw eh. hand naman yung binibigay ninyo. Okay? Opo, dahil yun po talaga kasi yung procedure ng kumpanya namin, sir. Pero po, ina-assure ko na Wag hindi yung po mga yun DTI. talaga, Oo. sira po, sir. Kasi hindi din naman po kami tumatanggap ng pangit po. Oh, Or ng okay. sira-sira Pero, po. paano Pero naman ang yun? naging problema po kasi, sir, hindi niya po tinignan po yung unit, hindi niya po chinek. Tapos po, nagdala pa po siya ng pulis doon po sa pwesto namin. Tama yun. Nagdala siya ng pulis kasi gusto niya ma-recover Oo. yung cellphone niya. Ganito na lang, ma'am. Mamili kayo, okay? Ma'am May, alright. Tutulungan namin itong alin na ito. Ang hiniling niya, may balik yung kanyang cellphone or palitan ninyo ng same model, same brand. Kasi kung hindi, mapipuwersa kaming ilapit ito sa DTI, ilapit ito sa BPLO, Yun. baka maipasara kayo dahil lalo na sa DTI, unfair business practice po yung ginawa ninyo. Pinakialaman ninyo ang hindi sa inyo or hindi pa sa inyo. Tutulungan namin. Kung hindi mo maisauli yan, tinitiyak ko sa inyo, ipapasara ko kayo. Kaya ko kayong ipasara. Bukas sa bukas. I promise. Tatawag kayo. O ganito ang gagawin namin. May konting problema lang linya namin ng telepono. Pero kung gusto mo, makinig ka sa PTV4 o sa Kilos Pronto sa Facebook para marinig mo kung anong desisyon ng DTI kung hindi ninyo papalitan yung kanyang na binenta ninyo na cellphone. Papalitan mo ba o papalitan nyo? Yun. Dalawa lang ho yan. Ano, May? Apo, sir, bali, opo, hindi naman po namin talaga ikinakailan yung pagkakamali po namin. Ayun. Sir, ang gusto lang po namin, yung makipag-usap po sana siya ng maayos at sabihin po yung Hindi nga, May request po. Inamin nyo na nga ho, kayo nagkamali dito, dapat kayo na lang po ang umadjust, di ba? Ayusin na ho Tama. ninyo para wala na hong problema ho, ma'am. Eksakto. Di ba? Ayos na, May? Apo, makikipag-coordinate na lang po kami sa ano nito. O, sasamahan ho namin to, Ay, di ba? sasamahan namin sa inyo para tanggapan malinaw kasi po baka yung mamaya transaksyon. bulok na naman may bigay ninyo. Yun. Mga galing kung saan-saan, mga pinitik lang dyan sa Divisoria o Quiapo, kawawa naman. Ako po, huwag Ano naman. po? O anyway, May, sige, wala tayong magagawa. Hindi naman ikaw may-ari Pero niyan. para ganun na lang po, no? Sige, Sige. alright. Ay, tawag ka ng DTI para malaman natin, para hindi na tularan ng ibang mga Tama. ganitong klaseng mga nagsasanla, na papakialaman nila. Totoo. Para pinakialaman, hindi naman sa kanila yon. Yes. Pati inamin naman nila, nagkamali sila eh. Sistema nila nagkamali. Correct. Huwag nilang itapon yung sisi dito naman sa aling Tama. ito. Kawawa Okay. naman. Tapos parang pinipilit na tanggapin mo nito Yun. segunda mano. O yun, huwag naman Hindi ho. naman po pwede yun. Nasa linya ng telepono si Lilian Salonga, ang Assistant Director for Consumer Protection and Advocacy ng Department of Trade and Industry. Magandang hapon po, Ma'am Lilian. Magandang hapon naman po, Mr. Tulfo. Opo, live po tayo sa PTB4. Kasama po si paring Alex Santos at ito po ang programang Kilos Pronto, Ma'am Lilian. Ma'am, ilalapit lamang po namin itong problema ni Ma'am Nisitas kasi sinanla niya yung kanyang cellphone doon sa Bulacan. Dito sa Remalin MC Phone Shop and Trading. 4 na buwan na po, binabayaran niya monthly yung interest kung ano man yon, Pero on the 4th month, nung kukunin niya na ang kanyang cellphone, nasabi sa kanya, naibenta na raw nila, ma'am. O hindi ba katarantaduhan ho ito, Ma'am Lilian? So, ganito po ang gusto ni Ma'am Nisitas. Mabawi ang kanyang cellphone or palitan nila ng same model at saka same brand.
Eh, ang binibigay daw po sa kanya, segunda mano na pipitsuging cellphone, kung ano-ano, Ma'am Lilian. Siya po may karapatan bilang consumer para magreklamo dahil nga po kung yun ang nakasaad sa kanilang kasunduan at hindi tinupad ng pawn shop, ay pwede niya po itong ireklamo. Saan po siya ulit? Sa Bulacan, sabi niyo? Opo, sa Bulacan po. Meron po kaming provincial office or regional office. Saan po siya sa Bulacan? Doon po siya pwedeng mag-file ng complaint Santa Maria. para Sa po Panday. matugunan ang kanyang reklamo. Pandi po. Sa Panday, Bulacan, ma'am. Andi. Ang pinakamalapit po siguro yung aming Malolos provincial office. Malolos Pwede po Provincial siya Office. Opo. Ano bang pwede? Kasi pinipilit talaga nitong Comag na phone shop na ito, papalitan lang talaga ng segunda mano. Pwede, ano ba mga actions na pwedeng gawin kung Yun. talagang magmatigas ito mga ito at sasabihin, inaamin naman nila, ma'am, nagkaroon ng system failure sila, kaya Oo. naibenta yung kanyang cellphone. Pero I know na hindi po pwedeng excuse yun, Ma'am Lilian eh. Actually hindi naman kailangang siya ay, kung meron po siyang nireklamo, pinuntahan na niya yung ahensya na nung ahensya, yung pawn shop na pinagsanlaan niya at nagmatigas na sa kanya, pwede niya na po yun idulog sa amin po, or even po yung, kasi ang supervising, ang may jurisdiction po sa mga pawn shop ay ang Bangko Sentral. Exactly. So, pwede niya rin po yun ilapit sa kanilang consumer affairs Oo. para po ito ay mapatawag at mabigyan ng kaukulang penalty or parusa. Ano ba administratively mga- kung meron man itong violation. Would you happen to know kung ano mga penalty, ma'am, ito? Ranging from what to what, Ma'am Lilian? Ang consumer act ko kasi under the DTI jurisdiction, meron po kaming pinapataw na parusa, depende po sa, meron ko kaming table of penalties mula to sa 40,000 to 1 million or even 10 years imprisonment. Ah, Depende so, po yun may sa kulong pala. paglabag na 10 years. nagawa nung establishmento. Pwede na yung 10 years. Oo. Anyway, Ma'am Lilian, ganito na lang po, samahan po namin siya doon sa DTI ninyo sa Malolos, para mag-file ng complaint. Ano po, Ma'am Lilian? Sige po, pwede naman po yun idulog sa ahensya namin or even sa Bangko Sentral. Bangko Sentral. Meron silang Consumers Affairs office Okay. din po. Maraming salamat po, Ma'am Lilian Salonga ng DTI. Okay Good po. afternoon. Ma'am, ganun na lang. Ha? Opo, sir. Bakit piliin na lang kita? Gusto mo ba na magbayad sila ng 40,000 o 1 Malaki-laki rin million yun. Malaki or yun. kulong? Huwag na lang kulong. Kuha na lang siguro. Bayad na lang ng 40, ibigay na lang sa iyo yung 40. Tama. Pero paring Pero kung- Erwin, I'm sure nakikinig ang Remalin sa sabi ho ni Ma'am Lilian, magbabagong isip nun. Aayusin na siguro yon. Maraming nakapunta na ako sa Malolos Jail. Maluwag ang kulungan. doon. Nako. Remalin, ayusin nyo na. Ha? Huwag nyo na pabutin pa sa DTI yan.